Morning po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na patuloy po tayong nagkakaroon po ng pagkakataon sa buhay po natin na maibahagi or magkaroon tayo ng part sa kahilingan ng Panginoon na tayo po lagi po maharinawang makapanalangin at pag-usap sa Diyos araw-araw. At patuloy natin paglaanan ang ating pong buhay na saglit po sa panalangin pribado dahil ito po ang kahilingan ng ating Panginoon at ito po yung paraan din po natin para po tayo ay patuloy po makapag-ugnay sa Diyos at patuloy po tayong mapalakas ng Banal na Espiritu sa araw-araw at patuloy natin makita ang kaunawaan, kahulugan po ng ating buhay at yung pong temperatura ng ating antas ng pananampalataya ay nakikita po natin sa pamamagitan po ng pakikipagniig po natin sa ating Diyos na buhay. Ang aking pong talatang gagamitin po sa pagbubulay-bulay bago manalangin ay ang John chapter 19 verse 28 and 29 na binabalik nga po rito na nakahang na po sa cross si Jesus on that time at nakapagsalita po siya ng I'm thirst. At bago doon, pinapakita po ng sumulat ng John na kung saan po mismo si John ang nagsulat nito ay pinapakita na noong time na yon ay marami pong mga propesya po ng mga propeta at mga aklat po ng Old Testament time ang na-fulfill. Ang isa nga po rito po ay yung pong sa Psalms 22 verse 16, tapos po yung Psalm 69, and also sa Exodus chapter 12. Dito pinapakita po na kung saan po ay maunawa natin na ang Diyos po natin ay tunay na na-fulfill po niya yung mga propesya para po sa kanya. At sabi nga po sa 30, it is finished, na kung saan po ang pagparito niya bilang second Adam ay upang tayo po ay magkaroon po ng kompletong kaligtasan sa kanyang sasampalataya ang mga tao na kung saan po ay ibabalik po at i-restore po ang kaligtasan, ang relasyon po ng ating Diyos na buhay dahil po sa pagkakasala ng una pang panahon at magpahanggang ngayon po ay patuloy rin pong nagkakasala ang tao. Kaya naman po ang ginawa pong redemption plan po ng Diyos Ama kasama po ng Anak at Espiritu Santo ay magpahanggang ngayon po dahil po ang tao po ay mayroon pong tinatag na kalikasan po ng kasalanan, talaga naman pong nagkakasala at wala na kung naging perfectong tao sa mundong ibabaw dahil po sa kasalan taglay, sa pito na naman yung pride of life, yung lust of the flesh, lust of the eyes na kung saan po ay wala pong nakakagamot po nito. Ang puso natin daw din po ay makasalanan. Sino makakapagbigay ng kagalingan po dito? Kaya naman po ang ginawa po ng ating Panginoon Kristo ay inoffer po niya ang kanyang buhay sa atin na dapat po tayo po ang bibigyan ng kaparusahan ng Diyos Ama, yung galit po ng Diyos Ama sa kasalanan ginawa ng tao. Pero ganun pa man po sa pagmamahal po ng ating Diyos Ama na kung saan po sinugo niya ang kanyang bugtong anak, binigay niya po sa atin, nahang po sa cross at kung saan po naroon po yung kanya pong pagnanais na tayo po'y maligtas, ginawa niya pong lahat, ang propesya po na binigay po ng Bible. Kaya naman po tayo bilang mga mananampalataya ay patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magsikap na ating pong mga tinanggap na kaligtasan ay patuloy po natin mapanghawakan at ang kaligtasan ito nabigay pa po ng ating Diyos Ama sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Kristo ay patuloy po nating ma-enjoy. Kaya nga may banggit po ang Haring David sa kanyang sulat sa Psalms 51 na huwag alisin ang kagalakan ng kaligtasang ginawa ng Panginoon si Kristo
sa buhay po natin. Kaya mahalaga po ito, no, na tayo po ay patuloy pong lumapit sa Panginoon sa kabila ho, no, ng mga bagay na nangyari sa ating bansa at maging sa ating pong pamilya, sa anumang kalagayan, maging sa ating church, ay manatili pa rin po tayo na patuloy pong sumusunod, sumasailalim po at magpasakop tayo sa kalooban po ng Panginoon. Hindi po issue mga kapatid ang ating mga kalagayan, kundi ang issue po rito kung paano mong tinanggap ang Panginoon Kristo na kung saan nakapagbigay po sa atin ng panibagong pagkakataon sa relasyon po natin sa Diyos Ama na nabuhay po muli, maging ang ating mga espiritu ay nabuhay namang muli. At sabi nga po sa Biblia ay my flesh is weak but my spirit is strong. Kaya po patuloy nating palakasin po ang ating panawagang spiritual natin. Lagi natin palakasin sa pamamagitan po ng panalangin, pagdala po sa mga gawain, at patuloy po nating hanapin at bigyan ng pagkakataon po ang salita ng Diyos na mamuhay po tayo na naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Panalangin pa rin natin mga kapatid ang ating pong sitwasyon sa ating bansa. Lalo tigit po sa ekonomiya o sa mga bilihin o sa mga dinadaanan po natin. Naniniwala naman tayo, God is in control ng lahat ng bagay. Panalangin din natin ang mga pangailangan po natin sa pamilya, sa ating mga kalagayan sa buhay. Panalangin po natin. Maging ang ating pong church ay patuloy pa natin ipanalangin na magkaroon po talaga patuloy ng kapahayagan ng Diyos na buhay sa ating iglesia. At sa mga sabot-saring dinadaanan po ng iglesia po natin, naniniwala naman po tayo. Ito pong ating iglesia ay ang tinatayo po natin na pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoon Kristo. Salamat po and good morning po sa bawat sa pusa.